ko lang sa inyo yung aking munting libangan mula nang umuwi ako dito sa Pilipinas. So ito guys, nakikita nyo to? Yan. Hitoan yan. Pantat ba? So, ayan guys, papakita ko sa inyo. Pag uwi ko ng Pilipinas, nagpagawa ako dito para meron akong libangan at the same time, meron akong source of income. So, bali ito guys, yan siya. Dalawa na siya. So, ayan guys, oh, kung hindi siya makita, ano yan, oh. Ayan. O, di, ano yan. See? Ayan. Siya na part na yan. Ayan. Kasi may raming kangkong. Kasi hindi siya makikita masyado. Kasi nga, ayan o, medyo malayo siya. Ayan. Pero pag medyo mas malaki na siya, makikita nyo na. Nilalagyan namin ng net guys kasi maraming mga, ano tawag niyan? Marami siyang natawag na ibon. So, pinapasok siya. So, kailangan namin lagyan ito. So, ayan guys. So, papakita ko lang sa inyo yung aming munting hituan dito sa amin. So, ito yung aking pinapakain kids. Ito guys. So, ayan. Share ko lang sa inyo ang aking munting libangan. So, ayun pa guys. So, maglilibot tayo dito. So, andito. Ayan. Maliit pa lang siya dito. Pag ano ng 1 month, pinagawan ko siya another. So, yun isa. Mas malaki yun. Medyo malaki pa sa kabila. So, bali mga doble ito. Isahin lang to. Noon ng size noon. So, ano naman next project, yun na naman ipapagawa ko. Hintayin ko lang mag-harvest. Para every month, mayroon kaming harvest. At the same time, yun na yung isa. Malaki. So, share ko lang sa inyo to. Ang cute. Tingnan nyo guys. Oh. Yan, ang dami. Yan. So, kailangan mayroon tayong mapagpagkakitaan at at the same time, mayroon tayong libangan when we're going back here in the Philippines. Kasi alam naman natin kapag end of contract na tayo, wala na tayong source of income. So, kailangan natin magkaroon ng source of income para hindi tayo mamulubi, guys. So, yun yung aking project when I'm going back here to Philippines. Ayan. So, bali mag-harvest nito, depende siya, guys. May 3 months. Depende siya sa klase ng ating similya or sa pagpapakain na rin. Depende yon. So, ayan siya, guys. Kaya nagpagawa kami dito ng munting kubo kasi para sakaling gusto mo siya pahinga dito. Dito na humiga si Uncle, ayan o. Kasi kailangan na nating bantayan. Medyo malaki na siya kasi more than 1 month na siya. So, hindi natin ma-prolong yung sitwasyon kapag So, makakalibang or malilibang ka talaga kapag nandito ka. So, nakikita mo na yung mga pinaghirapan. Kasi uso ngayon yung hito. Nang umuwi kasi ako ng Pilipinas, I was thinking kung ano yung aking pwedeng mapagkakitaan when I'm going back here. So, nagsuggest man sa akin ang hituan, mas maganda daw. That's why, napag-uwi ko dito, ayan, napagawa ako ng 2 box ng hituan. So, wishing, no. So, yung kalaban lang naman ito is yung baha, yung floods dito. Kasi, dito, mataas yung tubig pag nagdating ng floods. Pero, nilevel yun yung irrigation, nilevel naman nila yun sa baha. So, yun, hindi na daw yun hindi na yun maaabot pa ng baha. So, mga isang dangkal pa siya. Kaya itong dike na to, nilevel nila doon. Para kung sakaling magbagyo or sakaling magbaha, hindi siya masyado na disturb. Ito guys, finger lengths lang pa lang to. Maliit pa siya. 1 month ang gap nito. Para, mo na every month, mayroon kang pwedeng i-harvest. So, parang mayroon ka rin income, parang may sahod ka rin na gaya sa abroad. Actually guys, kung hindi lang mamalasin ka talaga, no, mas malaki pa ang sasahurin mo dito. Pero sa 2 box na to, yung inano ko lang muna is 3,000. 3,000 and the same time sa kabila 3,000 pieces. So medyo pa lang siya dito. Mga 1 week. Kasi 18 namin siya nilagay 18 ng November. So 1 week na siya. Ano tayo ngayon? 27. So 1 week na siya. So I will show you yung isa pang aking papagawa. And then yung isang box nito, I was planning na pagawan ko pa to ng isang box.
Ito pa. Ito siya guys, medyo malapad siya, malawak. Mga dalawang anggap niya dito is dalawa pa. Dalawa pa yung pwedeng maano dito. So, ito yung aking siya. Ginagawa. So, wishing guys. Si tatay, ito yun. Kita nyo yun, tatay? Nag-ano siya doon sa farm. Pero ang harvest ng aming farm, maybe end of December pa to. Kasi medyo nag-baby pa lang siya. So, ayun guys, no, sa mga OFW, kapwa ko OFW, bago kayo mag for good, bago kayo mag umuwi, or hanggang dyan kayo, please think na kung ano yung possible na gagawin nyo dito. Kasi mahirap guys kapag wala tayong source of income dito. Syempre, labas na lang labas ng pera mo, wala ka ng income. So, ang mali ko dito guys, I was learned na ang mali ko dito, please listen na, depende sa inyo kung i-ano nyo, pero sa akin ito ha, sana kung alam ko lang kung ganito yung sitwasyon, or else, nakita ko na, kasi 6 years hindi ako nakauwi guys mo, hindi ako nakauwi. So, dapat, nagpagawa ka nito, andyan na sa Pilipinas, or like for example, bakasyon ka dito, pagawa mo na siya, and then, tingnan mo yung sitwasyon. Balik ka ng Pilipinas, dapat kasi nandun pa ako nun sa naumpisahan to, para every month, pag sahod mo, paggawa ka dito ng isang box, pagpagawa mo ng isang box, lalagay ka na naman ng another similya. And the next, month na naman, paggawa ka na naman ng ng isang box, bawat sahod mo, lalagyan mo na naman niya ng another buhi, or another buhi yung tawag sa amin. So, another similya. So, hindi mo yan guys mamamalayan. Every month na pagpapagawa mo. Kasi kung nandyan ka lang naman, nandyan ka kasi sa abroad, madali lang ang oras dyan kasi you was so busy. Busy ka talaga. So, walang usik ba? Yung walang usik tawag dyan. Nakalimutan ko na kung paano. Hindi mawi-waste yung time mo kasi madali lang. Tapos, every month na naman, pag another month na naman, padala ka na naman dito ng budget, another box na naman, another buhi. So, 3 months lang dyan, guys, ang harvest niyan. Kapag maanhan mo siya, maalagaan mo siya ng mabuti. Pero mostly, 3 months lang. So, in another month, pagawa ka na naman, hindi mo mamalayan, malaki na ang yung box, hindi mo siya So, that's why, when you're going back here, mayroon ka talagang harvest. Every month, may harvest ka. So, sahod mo yun. Every month, may harvest ka. Bilang sahod mo na rin yun. Yun yung bagay na hindi ko nagawa. Kasi nga, for 6 years, hindi ako nakauwi. Hindi ako nalaman kung ano talaga yung sitwasyon dito. That's na tip ko sa inyo guys. Uwiin nyo muna sa inyo. Hindi rin kasi guys maganda na, depende naman sa sitwasyon na hindi ka makauwi for a long time. Tapos, magninegosyo ka. Kasi ang pera dito guys, madali lang, sinasabi ko sa'yo. So, ito ngayon guys, 2 box lang. So, kapag harvest ito, yun yung ipagagawa ko. So, mga 10, malaki yun. So, ipa-load ko yun ng mga 10K. So, wishing guys, no. Kaya kinakausap ko yung aking fish na sana, sabi ko, yung bunker nyo, ubos na. So, kain kayo ng madami. Ayun guys, so OFW. Walang taon ako sa abroad guys. 6 years hindi ako nakauwi. My first job was in Jordan, Middle East. So, sobrang hirap nun. Balit pag sahod mo nyo, nasa 20,000. That was 4th story house. Big family. So, yan guys ha. Anon ko sa inyo. Ito, guys ko pa to. So, may tumatawa guys. Bye-bye muna.